Good morning Pilipinas! At sa mga kababayan nating nasa iba't ibang panig ng daigdig. Katatapos lang po ng laban ng ating kababayang si candidate GM Daniel Kison kontra sa Grandmaster ng Russia na si Clemente Saichev. Pag nanalo si Denden, malaking isda ito. Kabig talaga ng rating. Plus, napakaganda ng standing niya. Mapapahataw na naman sa posibleng Super GM the next round. Ayan, at bago tayo magsimulang mag-analyze, ay balita ko lang po sa inyo, this coming September 21 ay magkakaroon po tayo ng online training. Ayan, group training ito. Very affordable po ang registration fee. Punta lang kayo sa ating Facebook page Kamatsas para tingnan ang full details at kayo po ay mag-register sa Google Form. Ganun din po, posted din ang details sa ating YouTube community tab. So, what are you waiting for to improve your chess? Ayan, join na! Ang ginawa ni IM Denden nag-E4, E5 si Clemente, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Roy Lopez at nag-A6, classical, Bishop A4, Knight F6 at nag-D3 lang. Ayan, dito po, may linya, nagka-castle, di ba? O pero dito nag-D3, second line ng pinili. Bishop C5, nag-C3, typical naman yan, at nag-D6, H3, ayan, para mapigilan yung mga pagbabadya na magpipin o kaya lundag ng knight na makaatake sa F2 at dito nag-bishop A7 para hindi na matimingan pa ng D4 or B4 attack at nag-castle, castle, rook E1 develop, knight H5. Ayan, napansin ko dito sa GM na ito ay aggressive and atakador mga kamatyas. So dito kasi ang madalas na line, yung nagda-knight E7 lang tapos umiikot lang ng simple yung knight sa G6. Pangalawa yung H6. Pangatlong linya pinili. O, bookline pa rin. Nag-D4 para matakpan na ang diagonal. Queen F6, additional D-in. Pressure sa D4 at nag-Bishop E3 at sa kamay ng ating kababayan, lumabas ang novelty. Ngayon pa lang naganap ang tira na yan. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira ng Knight BD2, may tumira ng Knight takes E5 sacrifice dahil mayroong atake sa H5 Knight, at ang novelty naman ng computer engine dito ay Knight A3. Yan pala ang new move ng Stockfish computer engine. Pero balik tayo sa new move ng ating kababayan, Bishop E3, Knight F4, talagang grabe simpleng pasok ng knight pero ang dami pong balak niyan kaya talagang dapat i-neutralize na yan para mawala yung komplikasyon. Capture and kumapture na sa knight takes. So nagkaroon ng double pawn and the knight BD2. Rook B8 atake sa B pawn, B3 depensa lang. Nag F6 para matibay ang E5 at nag Queen E2. Ayan, tapos na po ang opening stage. Nag-connect na ang mga torre. So basic principle sa opening. Nag King H8 prophylactic move muna para makaiwas po sa mga check-check na makakakuha ng pawn sa C6. Nag Knight C4. Ayan, ano balak ng Knight C4? Nagbabadya po na lulundag ang Knight sa A5 to attack the C6. At nag D5. Ayan, ginulo na ni GM. Knight A5 tuloy pa rin sa plano. Bishop D7 dinipensahan at kumapture na sa D5. Capture and D takes E5. Ayan, medyo katakataka nga lang dahil isang pawn pa rin ang binigay ni GM. O tingnan natin ang compensation at dito po nang gulat si GM. Bishop takes H3 sacrifice. Ano? At nag Knight C6 dinoble lang. Simpleng double. Pero alamin natin mga kamatsas, ano ang laman kung capturein ang bishop? Ano ba gagawin? Mag-F takes E5. Okay? Lamang ang black dito. Magkakaroon kasi ng double force sa knight. O anong gagawin? Pag nag-knight takes naman, may bishop takes F2 na paparating. Parang pwede pa yung queen G3 check, di naman makakapture kasi nakapin. O, di ba? Pag nag-king G2 naman, pupuwersahin, mag-H2. Grabe ka, decisive advantage kagad dito. Pag nag-knight H2, queen G5 check muna. At kapag nag-king H1, may rook takes F2. Pag nag-queen G4, may queen E5, threatening mate, etc. etc. mga kamatyas. Templadong super decisive advantage dito ang black. Balik tayo mga kamatyas.
Tumbok ang tira ng ating kababayan. Knight C6 double to eliminate first the strong dark squared bishop. At F takes E5. Grabe talagang hindi nagpapahuli si GM. Nagpakitang gilas. Brilliant move. Ang ganda ng tira. Pakain ng libre ang bishop sa A7. Kinapture nga. Yan naman ang talagang dapat gawin. Another brilliant move by Clemente. Grabe, dalawang sacrifice po ang binitawan. Puro brilliant pa. Nag-knight H2. Ayun lang mga kamatsas. Lamang ang black, no? Ang equal lang daw ay simpleng capturing lang ang bishop. Tapos magku-queen G4 check. Magki-king F1. Kasi kung king H1, simpleng rook takes lang yon. Ngayon, kakapture pa rin naman. And magda knight C6 based sa continuation. So dito po anytime may draw na. Pabalik-balik check, no? Magku-queen H5, threatening queen H1 mate. Kakapturing na pala. Mas mainam pala sa black ito, mga kamatsas, no? Kahit papaano. Pero sa dami ng pyesa ng puti, tabla-tabla lang. Equal pa rin. Ayan. O, balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa ni Denden, nag-knight H2. Mali pala yan tira na yan. Nag-bishop H3. Buti na lang hindi napalo-upan ng accurate move na rook F6. Nako po. Matindi pala yung rook F6 na yan. No? With the idea to play rook G6, tatapatan ang king. So what will happen if the king captures the bishop on G2? Ayan, nag-English na si coach. Oh. Rook G6 check, king H1, rook H6, threatening matchas, forced to play F3 para depensahan, at may rook B6 with the idea of hitting the knight. Rook takes, sacrifice, queen, and may rook H6 na kapalit. Equal pa rin halos pero grabe, nakaka-pressure, nakakawindang ito mga kamatsas. Makaubos oras ito sa puti. O, pero lamang na lamang ng oras kasi si Denden mangyari. Tingnan nyo po ang oras. Nagdudugo oras ni GM. Less than 1 minute na sa bullet time, nasa rapid time pa si Denden. O, balik tayo. Bishop H3 ginawa ni GM and the Queen E3. Good defense. Parang si Karpov. Dito mga kamatsas, pambihira. Pangatlong brilliant exact move na ginawa ni GM. Rook B6. Talagang kulang na lang. Halika ng computer engine Mwah! Kulang na lang Puro brilliant ang tira Ha? Talo pa nito si Niemann. Si Niemann sumasablay pa. May kabyus pa ng konti Ito, puro brilliant to. Oh, kinapture, good move din naman. Tumbok ang tira ni Denden. Eksakto yan. Ano ba mangyayari kung capturein ang libreng bishop sa H3? Magro-rook H6. Talo agad ang puti mga kamatsas. Talo agad. O, saan pupunta Reyna? Queen G2, may rook G6 Queenless. O, pag umalis naman Queen E3, wala na. O, kakapturein lang ito, then wala na, etc. Madali ng silipin nga natin, capture, pupunta yan dito, rook H3, ngarag-ngarag ang aabutin mga kamatsas. Kasi di may iwanan ng queen yan, may matchas O halimbawa, saan ba dapat ilagay? Sakit sa ulo, no? Halimbawa, ilagay natin sa D2, queen H1 check, ngarag-ngarag, O, di ba? Ano pa ba ibang tawag dyan? Isaw-isaw. Naisaw. Lasog-lasog, ayan, no? Iba pang tawag yan, lasog-lasog. Okay, Queen E3, kinapture after Rook B6, yung Queen sa F4, yan ang best talaga. Rook takes ang ginawa ni GM, na bad move si GM. Parang di niya matanggap kasi na ang tamang pang-capture ay pawn, parang nagsare, parang lumamya no? Parang malamya datingan Ang continuation, Knight F3, pero equal pa rin, no? Rook G6 checking H2 and Rook H6 equal pa rin mga kamatsas. Mangyari, wala talagang oras. Yun ang naging komplikasyon dito. Komplikasyon. So, Rook takes. Ayun, nakita ni Denden ng perfect defense. Parang si Karpov. Parang si Petrosian, Karpov, Steinitz, yung magagaling dumipensa, Rook E3, to attack the bishop first, to neutralize the bishop first. And also, with the idea of after Rook G6 check, may Rook G3. May sapat na pangharang para sanggahin ang malakas na puwersa sa G-file. Nag-Rook FF6. Ayan. So, dito mini-maintain ni GM na hanggat maaari
ay wag makaalis, makawala ang knight. Lamang nga ng isang pyesa pero walang puntahan. Kulong. Tingnan natin. Rook E1, E4, at nag-Rook E3. Ayan. Na bad move din si Denden. Dapat daw po ang tira dito, Knight F1 immediately. Yan na pala. Para magamit na yung Knight, no? At halimbawa kung ma-capture dyan, kakapture muna doon. Siyempre, pag kinapture yan kasi may Rook takes eh. So, Rook takes G6, King takes F1, lamang ng isang pyesa. And definitely, makakaalpas na yung Knight na yan. Hindi na makukulong yan sigurado. May Knight C8 na, or C4, etc. etc. So, balik tayo mga kamatyas sa Rook E3 na ginawa. Bishop D7, oh, talagang naninigurong wag makaalpas yung Knight eh. C4, ayun, para makuha yung pawn E4, nag C6 maintain lang, Knight F1, ayun, sa wakas, nakagalaw na ang worst piece. H5, ayan, pipitikin ng H4, popwersahin talaga na makontrol ng lubos ng black ang G file, kinapture na, inunahan na, bahala ka na, parang gano'n, Rook G3, and nag-Rook D6. Another bad move sa bagay po, naghihingalo nga kasi oras, naghahabol ng oras kaya di natin masisi. Si GM na bumibitaw ng mga ganyan. Ang accurate daw ay King H7. Naku po naman. Mahirap makita tong simpleng angat ng King. Mahirap yan. So, syempre nasa isip ng lugi sa pyesa, iwas sa simplification di ba? Kaya umiwas pero bad move Rook G5 na tumbukan na naman. Perfect move with the attack and nag G6 dinipensahan. Capture, capture, Knight E3. Nabuhay ang pyesa ngayon ni Denden. Ang galing. Nag Bishop E6 and another bad move by GM. So, dapat po ang tira si D4. Tapos, papasok Knight C4, Rook E6, Rook D5. Medyo magulo pa continuation. May E3. Hindi basta-basta makapture ang bishop. Diretso E2. So, F takes E3, D takes E3, and Knight takes E3, Rook takes E3, and Rook takes D7. But still, I believe, White is winning pa rin. Lalo na pag na-activate na yung Knight, White is winning pa rin. Isang pyesa yan O, balik tayo mga kamatyas, pero ang ginawa, nag-Bishop E6 O, di, ano kaya ang tira dito mga kamatyas? Sige po, paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Simple lang. Capturein mo lang ang pawn. Na-disconnect nga ang pagkakadepensa Capture lang. Nag-King H7, umiwas na. Bad move naman dito si Denden. Ang perfect move po ay Knight C8. Counter attack. Yan pala perfect dyan. Siyempre pag kumapture, may bawi, di ba? So pag nag-Rook C6, hindi pwedeng capturein nakapin. Pag nag-Rook C6, Knight E7, grabe pala kahabol yon. So may atake na, depensado pa. Pag tsumik dyan sa baba, King H2 lang. And pag nag-D4, Rook takes, capture, F takes E3. So still winning for White. Kasi babagsak na rin po ang pawn sa E4 and may extra piece, may extra knight. So balik tayo sa Rook F6, King G7. Wala na. Nag-blunderacious na dito si GM Clemente. Ang accurate move ay D4 pa rin mga kamatyas. Knight C4, D3. Hindi naman pala makapture kagad yung kasi may D2 unstoppable promotion. So ang gagawin na puti, Knight D2 and saka palang magkiking G7, Rook F4 and Bishop D5. Ayan, etc. etc. Medyo mahaba-haba pa ito, no? Yun nga lang po, sa ikli na ng oras dito ni GM Clemente, medyo wala na, di na niya matumbukan yung ganung kasolidong variation. Nag-King G7, dito po, puzzle number 2 tayo mga kamatyas. Ano kaya ang napakagandang hataw na ginawa ng ating kababayan? Guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort. Congrats sa nakakita ng Knight takes D5 sacrifice. Depensado ang tore. Sugswang ang tore at ang bishop. Pag kinapture ng tore, bitin ang bishop. Pag kinapture ng bishop, bitin ang tore. Kaya naka-freeze yan. Huwag kang gagalaw. Freeze! Nag-H4, A4.
Yan, inuubos na dito ni Denden na unawaan niya na in sugswang position dito ang black. H3 King H2 at dito po naunawaan na natanggap na ng GM na ang position ay sugswang. Pag sinabi pong sugswang, kahit anong galaw ng black dyan, talo na. Sugswang ang black. So halimbawa, kung ang gawin dito ay mag A5, ano pa yung pang-ubos ng tira? Lalabas na yung knight eh. Talo na. Pag nakalabas yung knight ng malinis and safe, talo na. So, panatilihin nating wag makatakas pa, no? Halimbawa, galaw ng king, wala nang ibang tira eh. Pag E3, kakainin lang naman. Magda knight C8 pa rin. Wala na rin pala talaga. Pag nag-rook C6, knight CE7. Ayun, may gano'n, no? Halimbawa, mag-rook D6 ulit and B4. Wala na. Wala talaga. Walang makain. Grabe talaga. Connected lahat. Mag B5 na, B6, B7, B8. Ay, nag-aantay na lang sa hukay ang black dito. Kaya, niresign na po after King H2. Sugswang. Congratulations! Very, very big! Kay candidate Grandmaster Daniel Quezon. Ayan. So, wala pa pong kakumpletuhan ng tally scores. Di pa natin alam ang magiging kalaban ni IM Quezon sa round number 8 dahil yung iba po naglalaro pa. Ito lang po yung natapos eh. So, aabangan natin bukas. Po-post na lang natin sa YouTube community tab natin para makita nyo po yung kung sino ba kalaban ni Denden sa round number 8 and ilan na ba yung rating gain. So, kanina ang rating gain niya is bago ang game na ito plus 9. Ayan, nanalo pa. Nako, more than 9 na ang plus nito, sigurado. Woo! Papalapit ng papalapit sa 2,500. Suporta tayo mga kamatsas. Comment tayo, share po natin. At para mas lalong ganahan ang ating kababayan. Comment po tayo, congrats natin si candidate GM Daniel Quezon. Maraming salamat po mga kamatsas. Muli po, this coming September 21 ang ating online group training. Join na po kayo mga kamatsas, no? At sana may slots pa sa registration. Limited slots lang po yon. Join na po kayo. Very affordable po ang ating registration fee. And I'm sure marami po kayong matututunan. Ibubuhos ni Coach Kamatsas ang mga lessons na pangmalupitan, mga Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.